Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayon din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good day everyone! It's already time for #UpgradeLearning sa Technical Drafting. Ako po si Tutor Romel and let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome po sa ating Itulay online tutorial. What's up mga ka-drafting? Friday na naman at syempre live na live po tayo ngayong quarter 4 Week 1 sa ating FB group at YouTube channel ng DepEd Itulay. Kumusta po? At tulad po na lagi nating binabanggit, Friday na naman. Sana po ay nagkaroon po ng magandang daloy ang inyong linggo simula ng Monday hanggang ngayong Friday. At syempre sana magkaroon din ng maayos at ligtas na pagse-celebrate ng weekend para bukas at sa Sunday po. Kung meron po kayong planong lumabas pa rin dahil medyo summer, doble ingat pa rin po tayo. Mag-ingat, gumamit pa rin ng face mask at laging mag-alcohol kung tayo po ay nasa labas. Okay po? Sana po ay wag nating kalimutan yan na meron pa rin po tayong kailangang ingatan at kailangan pa rin pag-ingatan po natin ang ating mga sarili at ang mga kasamahan natin sa bahay at sa trabaho. So shout out tayo sa mga viewers natin, na nananatiling tapat sa atin po para makatulong tayo sa kanilang pag-aaral, lalong-lalo na
sa mga learners po natin na taga Sapang-Palay National High School at yung ating San Mariano National High School sa Depet Isabela at sa mga estudyante pa rin nating nanonood sa Camarines Sur, no? Sa Bicol at syempre sa buong Pilipinas natin. Sana po ay nakakatulong po kami sa inyong pag-aaral para sa TLE 9 Technical Drafting. So, ang pag-uusapan natin ngayong Friday, ang pag-uusapan natin mga ka-drafting ngayon ay tungkol sa design of foundation. So, dahil nung nakalaang quarter, didiscuss na natin yung yung pagsasubmit ng mga sample drawings. Ngayon naman, ituloy natin yung paggawa ng mga plano natin. And let's start with the design of the foundation. Kasama pa rin po natin mga ka-drafting si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday pa rin 10:30 hanggang 11:10 ng umaga. At maraming salamat po, Sir, maraming salamat Tutor Marco sa patuloy na pagtulong po sa aming mga tutors. So, marami ring salamat sa mga teachers, writers, at facilitators na ginamit po nating competency-based learning modules para sa technical drafting. Marami pong salamat. So, ano ba yung mga dapat nating matutunan ngayon? Mga ka-drafting, ito yung objectives natin. No? At the end of our tutorial, you are expected to familiarize the technical terms and also categorize causes of the movement of the foundation. At pangatlo, list down importance of soil testing before building foundation. And syempre, you have to listen attentively. Okay? Kailangan pag-aralan natin yung mga technical terms na may encounter natin during the course ng pag-aaral ng foundation kasi mahalaga yan para nagkakaintindihan tayo, no. Kumbaga sa yung mga karaniwang galaw natin, yung mga body language, no. Isa 'yon sa mga natutunan natin pero yung isang galaw lang tapos gumalaw lang yung kamay o kaya yung mata lumaki lang, naintindihan na natin yung ibig sabihin. So, ngayon, sa pag-aaral ng foundation, kailangan pag-aralan natin lahat ng technical terms na pwede nating ma-encounter. Let's start with the word foundation. This is the part of the building below the surface of the ground, which is sometimes called the substructure. Kung mapapansin natin, sa ating screen, mga ka-drafting, meron tayo diyang picture sa kanang bahagi ng inyong screen, saka yung ating kulay blue na arrow. So, yung tawag dyan ay foundation or tinatawag din daw na substructure. So, para saan ba yung foundation na yan or yung substructure na yan? Pag-aaralan natin maya-maya. Pangalawang technical term ay yung tinatawag nating ano ba yan? May picture, no? Yung nasa ilalim. So, para siyang foundation kanina or yung substructure. Pero ngayon, yung picture na yan, mga ka-drafting, ay tinatawag nating footing. This is an expansion at the lower end of the wall. Yung, kung yan ay lower end ng wall, ang tawag dyan ay wall footing. Pier or column to distribute the load into the ground. Kapag naman column yan, ang tawag dyan ay column footing. Okay, yan yung kung nakakita na tayo ng gumagawa ng bahay or ng establishment or ng building, mapapansin natin na naghuhukay muna sila ng malalim. Tapos saka nilagyan ng bakal o kaya buhos. So yung tawag doon ay footing. Okay, anong purpose ng footing natin sa foundation? Pag-aaralan natin yan maya-maya. Okay po? Next, ang susunod ng technical term natin ay yung nakikita natin sa screen, mga ka-drafting. So, kung mapapansin nyo, meron tayo diyang image ng bahay, tapos meron tayong tinatawag na dead load o yung roof. Meron tayong dead load pa rin at kasama doon yung walls tsaka yung floor. At meron tayong tinatawag sa kanang bahagi naman, yung tinatawag nating live load or yung roof snow. Roof snow. So, dahil wala namang snow dito sa Pilipinas, pero kapag may yelo sa ibabaw ng bubong, yun pala ay tinatawag na live load. Buhay na load, And then, sa kanang bahagi pa rin, yung live load, yung furniture, saka yung tao.
And then, live load din na tinatawag yung collected water. Kung mapapansin nyo, ano ba yung pagkakaiba ng live load sa dead load? Yung live load, possible ba na matanggal yung snow sa roof? Possible, no? So, pwedeng mawala siya anytime. Pwede bang magkaroon ulit ng snow sa roof? Pwede, possible siya if ever nagre-rain ng or nag-snow dun sa lugar na yon. Ano po? Yung live load naman, including people and furniture, gumagalaw yung tao, umaalis sa bahay, yung furniture pwedeng i-move, pwedeng i-remove, so live load pa rin siya. Ano ba yung tinatawag na dead load? Dead load refers to all the weight in a structure made up of immovable materials. Immovable. Lahat pala ng materials na hindi na pwedeng alisin or hindi nagagalaw katulad ng walls, ng floor, tsaka ng roofs, ang tawag pala doon ay dead load. Pero yung mga load na pwede namang tanggalin sa bahay or pwedeng wala, ang tawag pala doon ay live load. Okay? So yan na, tandaan nyo na mga ka-drafting, yan ang tinatawag na dead load. Next natin, we have girder saka yung ating joist. Ano ba yung pagkakaiba ng girder saka ng joist? So yung girder is the horizontal beam which supports the floor joints. Yung joist naman is a horizontal structure member that supports the floor system or ceiling system. Tingnan natin yung picture. Ano ba yung pagkakaiba ng girder saka ng joist? Sino ba ang pumoprotekta sa joist? Yun yung girder. Lalo na kapag yung yung floor natin medyo mahaba, yung plank or yung kahoy na apakan or sahig, usually 'di ba hindi naman siya basta lang inilalagay doon ng walang suporta. So yung girder na yon supports the floor joints or yung joist na tinatawag natin para hindi lumundo yung mga plank ng kahoy. Okay? So that's girder at yung joist. Next, technical term natin. Ayan, meron tayong picture doon, no? Papapansin natin na yung kulay blue na arrow ay itinuturo yung bilog na column. Tapos, yung bilog na column ay nakasuporta dun sa tinatawag nating horizontal nakahoy pa rin. So, kung titingnan natin, babasihan natin, diniscuss natin kanina, mga ka-drafting, yung sinusuportahan ng bilog na column na yon, ang tawag doon ay yung girder. Tapos, yung mga inaapakan, ang tawag naman doon ay yung joist. Okay? Possible yon, di ba? No? So, ano bang tawag dyan sa itinuturo ng blue na arrow na yan? Ang tawag dyan ay lally column. This is a steel column used to support girders and beam, lalo na kapag masyadong mahaba yung beam. Ayon sa National Building Code, yung mga columns natin, kailangan daw ang distance niya between columns is only 3 meters. Kasi kapag lumampas na siya ng 3, masyado nang mahaba, ang possible, lulundo yung yung beam. So ganun din dito. Kapag masyadong mahaba yung girder or yung joist, possible naman na lumundo yung girder, kaya nilalagyan ng lally column. Okay? Sana malinaw po yun sa inyo mga ka-drafting. Next natin, we have the pier. Pier is a block of concrete supporting the floor of a building. Pansinin natin yung picture. Yung pier na yan ay block daw ng concrete supporting the floor of a building. Ayan, yung extended na part na yan na nasa picture natin sa screen, sa inyong screen, ang tinatawag na pier. At yung isa namang example ng pier ay yung tinuturo ng blue na arrow dun sa lower part ng ating screen, sa gitnang bahagi ng screen nyo. Okay? Yan yung pier, a block of concrete supporting the floor of a building. So pag sinabing concrete, semento, no? Semento. Next technical term, mga ka-drafting, is what we called the pilaster. Okay, yung pilaster is a decorative column attached to a wall. Pag sinabing decorative column, siya ay nakadikit sa pader. Katulad ng nakikita natin sa screen.
Yang itaas na bahagi na yan, ito, no? Yung itaas na bahagi na yan, yan yung tinatawag na pilaster. Okay? Pilaster ang tawag dyan. Pero kapag yung column naman ay wala na or nakalayo na dun sa wall, so hindi na siya pilaster. Siya ay column na lang mismo. Ano ba bang example ng pilaster natin? Ayan. Yung mga Corinthian column na yan, that is an example of a pilaster. Corinthian column siya, pero yan ay pilaster dahil hindi naman siya isang buong poste. Nakadikit lang siya sa wall bilang isang decorative part ng building or ng wall. Okay? Malinaw po yan, ha? Next natin, we have the piles. Piles are long posts driven into the soil in a swampy locations upon which the foundation footing is laid. Kung papansinin natin sa picture, sa madaling salita, ang piles are yung mahabang column or footing foundation na nilulubog sa lupa kasi kailangan natin ng mas malalim na foundation. Kaya mas mahabang column or piles yung inilalagay niya or ginagamit sa kanya, ibinabaon sa ilalim ng lupa. Okay, that's piles. Next technical term is the slab, S-L-A-B. This is a foundation, reinforced concrete, and foundation floor. Tingnan natin sa screen, yung itinuturo ng arrow na yan, ng black na arrow, is what we call the concrete slab. Pag sinabing slab, tapos na siya. Kumbaga, tuyo na yung semento, na nabuhusan na siya ng semento. Yan yung tinatawag na slab. Usually, ginagamit yan sa mga second floor o kaya yung mga floors ng building, buhos, hindi kahoy ang ginagamit na sahig. Next, we have the reinforced concrete. Reinforced concrete is a concrete in which steel bars or webbing has been embedded. Kumbaga, inilagay siya doon, inilatag siya doon para mas matibay. Kasi kapag binuhusan siya ng semento, no, pero wala tayong mga webbings or steel bars, possible na mag-crack yung semento. Pero kung meron siyang mga bakal, tapos saka mo bubuhusan ng reinforced concrete or ng semento, nakakatulong siya para tumibay at maging matatag yung ating slab. Okay, yung ating sahig na sa itaas. Okay po? Ito yung isang halimbawa ng reinforced concrete. Yan. So, galing yung video sa Canva. Thank you, Canva. Ayan. So, binubuhusan ng semento yung sahig. So, dahil ganyan kalalaki yung bakal, obviously, mga malalaking gusali yan, ano, malalaking building. Okay po? So, malinaw yun, ha? Yan yung ating mga technical terms na kailangang maintindihan. So, if ever ma-encounter natin yan, ang mangyayari, mas madali nating matatandaan. Okay po? Next, we have activity 1. So, question number 1, what are the importance of feet? Gaano ba kahalaga yung feet para sa atin? So, may feet, no? May feet tayo, nakakatulong para makatayo, makapaglakad, ano? So, if you have answer, ano bang importansya ng feet, lagay lang po natin sa ating comment section and then, babasahin po natin yan as soon as I read your answers. Okay? Ano ba? Pero may sagot tayo. If your answer is somewhat like this, katulad ng sagot ko, okay na po yan. Tatanggapin natin yan. So, ano ba yung importance ng feet? Una, feet help you get where you want to go. Kung saan mo gusto mong munta, nakakatulong yung feet na yan na makarating yung gusto mong puntahan. Pangalawang importance ng feet is it help you to stay healthy through physical activities. Pag sinabing stay healthy, 'di ba may mga physical activities tayo, gumagalaw tayo, nagja-jumping jack tayo, nagra-run tayo, nag-i-skip tayo, 'di ba? Nagja-jump from one place to another tayo. So natutulungan tayo ng feet natin para maging healthy during the physical activity or maka-move from one place to
another. So yan yung importance isa sa importance ng feet. Next, ano pa ba yung importance ng feet? It provide freedom of movement. So pag sinabing freedom of movement, kung masaya ka habang naglalakad ka, di ba? No? Pwede kang mag-skip dyan, magpalundag-lundag ka, kaya naman sumayaw ka, pwede rin, no? It's either hip-hop or mag-TikTok tayo. Nakakatulong ang feet para ma-express natin yung sarili natin. Lalo na sa ngayon na medyo marami sa kasamahan natin ang magaling mag-TikTok. Okay? Next, question number 2. What are the functions of foundation? Medyo bibigyan natin ng analogy yung feet saka yung parang pundasyon ng tulay na nakikita natin sa picture. Tingnan natin kung may pagkakapareho ba sila ng function or may pagkakapareho ba sila ng tulong na ibibigay depende dun sa service na ibinibigay nila or depende dun sa service na intended para sa kanila. Okay? Question number 2, what are the functions of foundation? Una, it helps you to avoid compounding defects. Kung mapapansin natin sa picture, meron tayong picture ng tulay, it helps daw to avoid compounding effects. Pag sinabing compounding, yung yung dagdag na defects. Kasi kung tulay ang pag-uusapan natin, medyo natutulungan ng lahat ng pundasyon or ng magandang pundasyon yung weight ng buong tulay. Lalong-lalo na yung tinatawag nating mga live load, yung mga sasakyan na dumadaan doon o kaya yung mga tao. Pangalawang function ng foundation ay yung it holds the entire structure. Okay, katulad na banggit natin kanina, binubuhat ng pundasyon ng tamang pundasyon yung buong structure na intended para sa kanya, na ginawa para buhatin niya. Okay, example niyan yung tulay na nasa ating screen. At syempre, pangatlong function ng foundation ay it prevents overloading kasi maraming pundasyon or bawat bahagi ng pundasyon ay tumutulong para protektahan yung buong building or yung buong structure. Kaya nape-prevent yung overloading kasi sama-sama nilang binubuhat yung buong structure, hindi lang ng isang foundation. Okay po? Malinaw po yan para sa ating lahat mga ka-drafting. Siyempre, punta tayo dun sa ating lesson. It's about the design of foundation. May mga design tayo ng foundation dyan. Ayon dyan sa text natin, the design of a foundation is solely based on site investigation. Isa pa, the topography of the surface has to be considered prior to the construction. Dapat daw inuuna yung topography ng surface. Ano ba yung topography? Yung klase ng lupa or ng soil meron yung pagtatayuan natin ng building or yung construction site natin. As this might affect the construction investigation. Pag sinabing affect the construction investigation, nakakapag-adjust yung design o kaya yung pundasyon na kailangang ilagay dun sa site na yon. Okay? Na-adjust siya. Ibig sabihin, kapag na-adjust na yung lupa na yon dun sa construction na gagawin dun, this transmit the building load to the soil. Yun yung pinaka-purpose ng foundation natin. Matatransmit daw yung load ng building dun sa soil. Maililipat kasi wala nang ibang parang matutulungan ng soil at ng foundation, magtutulungan yung soil and foundation para buhatin yung buong building without overloading or overstressing the soil. Kasi kapag tama yung check doon sa klase ng lupa na meron doon sa pagtatayo ng building, hindi may stress yung soil. So pag na-stress yung soil, what will happen doon sa building? It might collapse, no? Pwede siyang mag-collapse. A structure foundation performs properly if the soil also behaves properly.
Kapag maayos yung lupa dahil na-check, 'di ba, nalaman kung gaano kataas, kung anong klaseng lupa siya, what will happen to the structure of the foundation? Magbe-behave din siya, magfa-function siya, ng mas maayos kasi walang aberya dun sa lupa na kung saan siya naandon. Okay po? For the building to last, its foundation should be designed for the worst times. Siyempre, aalalahanin din daw dapat yung mga worst times na dapat na ma-encounter during the time na nakatayo yung building natin or yung structure. Kailangan isaalang-alang yon. Okay? Yan po yung design ng foundation. What else? The design of foundation, pinaka-suitable way of determining soil condition is what we called the drilling. Katulad ng nakikita natin sa video, sa screen, mga ka-drafting, na tutulungan ng drilling yung mga nagche-check ng soil para malaman kung anong klaseng foundation ang ilalagay. Kung mas kailangan ba ng intensive na construction ng foundation or yung sakto lang na klase ng foundation. The area bored or drilled is called the test pits. Yung mga hinukaya na yun yung mga test pits natin, doon tinetest yung soil. Ayon sa National Building Code, it requires a soil bearing capacity of the soil at 2 feet per ton or less than twice the maximum bearing capacity desired for use. Ibig sabihin, ah nakadepende ang klase ng structure sa lupa kung saan siya itatayo. Siyempre, kung malambot ang lupa, hindi mo naman siya pwedeng tayuan ng malalaking building, yung mga high-rise buildings. Kasi what will happen kapag itinayo mo yung mga high-rise buildings sa malalambot na lupa? Possible lumubog siya, or mag-collapse. A site with a uniform condition is less likely to require extensive investigation as a site for big projects. So drilling daw is the most suitable way of determining soil condition. Meron tayong video dito, mga ka-drafting, and I want you to observe properly kung paano ba gumagana yung tinatawag nating checking of the soil. Yung mapapansin natin sa video, ay isa lang halimbawa ng pag-check ng soil. Okay? Panoorin po natin. Yeah, so chine-check yung perimeter ng soil kung anong part ng area yung kailangan nilang i-check, na possible i-check. And then afterwards, kapag na-check na, syempre, lalagyan siya ng mga lines kung hanggang saan lang siya. Magkakaroon na tayo ng tinatawag na pits, yung mga hukay kung saan i-check yung lupa. So ngayon, yan yung part ng lupa na huhukayin, yung test pits na tinatawag. Yan yung part ng area kung saan itetest yung lupa for foundation construction. Ayan. So nagsisimula na sila to drill at gumawa ng test pits. Okay. Pag natapos na yung test pits at okay na, gaano ba kalalim yung test pits? So, depende sa klase ng soil na itetest. Ayan. So, gumagawa tayo ng test pits dun sa video natin. After gumawa ng test pits, ito na yung time para i-check. Ayan. So, i-check na siya. This is only a way, one way of checking the soil. Ang tawag dyan sa ginagamit nilang tool is penetrometer. This tool is used to test the compaction level and tilt of the soil. Penetrometers measure the resistance of the soil in pounds per square inch
or yung PSI, giving an indication of how compacted your soils are as an indication of the soil quality. Kung gaano siya kadimpe, no? Yung compact, yung masyadong dikit-dikit yung component niya. So may nakitang bato, dry no? Yung test pits, dry yung soil sa test pits. So yun yung ating penetrometer. So yan, tapos may lumulubog dun sa parang needle na lumulubog sa lupa kapag ibinagsak yung weight na yon na nasa taas na bahagi ng penetrometer. Okay? So tingnan nating maigi, no? Ayan. So ibinagsak ng one time. Okay. So kada bagsak, lumulubog siya. So they started digging the foundation, but had a hunch they were sitting on a mountain of fill. So the soil engineer daw come out to check. So kailangan i-check. So yung penetrometer is certainly cool, sabi ng engineer. Ulitin po natin, ang ginagamit na tool sa pag-check ng compaction level ng soil is the penetrometer. Ayan. So nakailang bagsak na, marami na, no? Parang 5 to 6 times na binagsak, at kada bagsak nakikita natin na lumulubog na siya dun sa soil. So natetest yung compaction level ng soil. Ayan. Okay? Nache-check yung compaction level. So kung building, syempre, at iki-carry daw ng soil at ng foundation yung weight ng building, obviously kailangan nakabase yung bigat ng building dun sa klase ng lupa na pagtatayuan sa kanya. Ayan, so medyo lubog na, no? Nakabaon na sa lupa yung almost 3/4 or 2/3 nung penetrometer. And they're checking it. May mga soil engineer na nagche-check dyan. And this is important, ha. Napaka-importante na i-check yung soil. Lalo na sa mga medyo hindi kayang kumuha ng mga engineer. Dapat pagtuunan natin ng pansin kung magpapatayo tayo ng bahay or ng structure na i-test yung soil pa rin. Kasi kapag may nangyari na, hindi na natin mababawi kung ano yung possible na pwedeng kuhanin kapag nag-collapse yung building. Ayan, so tapos na sila dyan sa part na yan ng test pits at hinuhugot na nila yung penetrometer. And then, they'll be moving to other part of the test pits para i-check pa rin kung tama nga yung sample or yung checkings nila dun sa kabilang part ng test pits. Kung tama, kung pareho sila. Siyempre, kahit pa iisang lugar yan, may mga part tayo ng lupa na hindi pare-pareho ng klase ng compaction level. Ayan. Parang kada kanto meron silang mga test pits. And they are also checking the soil dun sa center part, sa middle part ng construction area nila. Okay po? So that's how a soil is being checked for its compaction level or yung tilt na tinatawag. Isa lang naman po yan. Isa lang naman po yung paraan at marami pa pong paraan ang pwedeng gawin para i-check yung quality ng soil. Ngayon, meron tayong tinatawag na causes of foundation movement. Halimbawa, yung soil natin ay naitayo na. Halimbawa, yung building natin ay naitayo na dun sa lupa. What causes the foundation movement? Or ano ba yung mga bagay na pwedeng maging dahilan kung bakit gumagalaw yung pundasyon ng building natin? Unang-una, soil bearing capacity failure. Yung soil bearing. Pag sinabing soil bearing, kaya ba na buhatin ng soil yung foundation tsaka yung buong building, yung load ng building?
Specifically, the dead load tsaka the live load. Okay? Ano ba yung mga dahilan para maging malakas or magkaroon ng strength yung lupa para buhatin yung load ng building at nung matulungan yung foundation? Unang-una is the soil strength. Bearing capacity of the cohesionless soil and mixed soil increases unproportionally with the increase of it in effective friction angle. However, bearing capacity of cohesive soil varies linearly with the whole soil cohesion. So nakakatulong yung soil strength para buhatin yung live load tsaka yung dead load. Pangalawang paraan para mas mapalakas yung ating soil is what we call the foundation depth. Sabi dito, the greater the bearing capacity, the deeper the foundation. The greater the bearing capacity, the deeper the foundation. Mas malaki yung building, kailangan mas malalim ang kailangan niyang hukayin para sa pundasyon. Hindi pwedeng ang taas-taas ng building tapos ang liit-liit lang ng pundasyon. What will happen? Pwedeng mag-tilt, no? Pwedeng mag-collapse or matumba na lang kasi hindi kayang buhatin ng foundation yung buong building. Pangatlo, earthquake and dynamic motion. Kailangan daw alalahanin yan para magkaroon ng soil strength or mapalakas yung soil bearing capacity niya. Repeated movements could increase pore pressure in foundation soil and consequently bearing capacity is decreased. So kapag gumalaw ng gumalaw ng gumalaw ng gumalaw yung lupa, what will happen to the foundation? Gagalaw din siya kasi yung pressure ay nagkakaroon ng parang butas, nagkakaroon ng butas-butas dun sa part ng soil na tinutulungan yung foundation na buhatin yung load ng building. Pangalawang cause ng foundation moment is what we call the failure or deflection of the foundation structure. 5 reasons daw why buildings collapse. Unang-una, the foundations are too weak. Adequate foundations can be costly. Gagastos ka pa. Kapag may foundation na yan at nagkaroon ng konting movement, anong gagawin mo? Kailangan mo siyang remedyohan, di ba? And it cost you so much kapag yun ay re-remedyohan. At syempre, possible na pati yung buong building mag-collapse na rin. The building materials aren't strong enough. Yung tinitipid yung ating mga materyales. Huwag pong titipirin ng materyales, lalo na sa construction. Workers make mistakes. Siyempre, dapat lagi tayong may kasamang marunong at pwedeng tumingin. Hindi pwedeng hayaan na lang natin yung mga construction worker natin na gumawa ng building kahit medyo hindi na tama dun sa design natin. The load is heavier than expected. So, kailangan i-compute natin dead load plus live load para ma-identify yung klase ng foundation na kailangan gawin. And syempre, yung last natin, the strength isn't tested. Hindi siya nasubukan. Pangatlo, what causes foundation movement? Ang dahilan is the shear distortion of the soil. Sabi dito, the shear strength of the soil is achieved by interaction between the soil, the liquid, and the gas particles in its makeup. Kasi syempre, ang lupa, di ba, may mga liquid yan, may mga solid yan, or gas particles na component niya. So, kailangan matest yun. Shear strength is a term used in soil mechanics to describe the magnitude of the shear stress that a soil can sustain. So, kailangan ma-identify siya at malalaman yon sa tinatawag nating soil testing. Pang-apat, compression of the soil. Compression in soils is caused primarily by the rearrangement of the soil grains and expulsion of water from the voids accompanied by fracturing of soil grains in coarse-grained soils. Marami tayong factors that contribute to the settlement of the foundation, but these are indirectly related to the superstructure load imposed on the soil. Ibig sabihin, hindi tugma yung load na kayang i-carry ng soil dun sa structure na ginawa. Kailangan tumugma siya. And this also, again, boils down to
soil testing. Kailangan i-test pa rin para malaman kung hanggang saan lang at kung ano lang yung kayang buhatin ng soil. Yun lang yung dapat na ibigay natin sa kanya. Malinaw po? Sana po may natutunan tayo, no? And I want you to answer activity 2. May mga questions tayo dyan. Question number 1, what are the importance of soil testing? Number 1, what are the importance of soil testing? At number 2, does soil testing play a key role in foundation construction? If yes, why? Number 3 question, while soil testing is important before construction. And then number 4, list down other types of soil testing aside from what was used in the video previously. So, pwede kayong mag-research, pwede kayong mag-browse online to check for the different types of soil testing. And also, sana maisulat nyo, no, maisubmit sa atin. And picture nyo sarili nyo and then i-post natin yung inyong answer dyan sa questions 1, 2, 3, and 4 sa DepEd Itulay FB page. Okay po? And at this point, let us generalize or summarize everything. The design of foundation always includes the following. Unang-una, katulad na banggit natin kanina, dead load plus the live load para ma-identify yung klase ng foundation na meron siya. Meron dapat na ilagay dun sa structure. Pangalawa, load effects of wind, heat, water, and earthquakes. Kailangan daw siyang i-consider. Then we have explosive blast. Yung mga pagsabog or possible na mangyari, kailangan siyang ma-consider before building a foundation. Okay? Sana po may natutunan kayo ha mga ka-drafting, and at this point, let us be reminded to do things today that will make your future self thankful and proud of you. Habang bata tayo, gawan natin ng pabor yung sarili natin na maipagmalaki yung sarili natin kapag medyo umidad-edad na tayo. At hindi lang habang bata ha, kahit maedad na tayo, tulungan natin yung sarili natin na maipagmalaki yung sarili natin kapag lalo pang medyo umidad pa tayo lalo. Okay po? We would love to hear your thoughts or your feedback on how we can improve your experience. So, iscan lang natin yung QR code sa kanang bahagi ng screen, or you can type in tinyurl.com, Itulay feedback form, and i-answer po natin yung mga questions doon. Or, for your comments or suggestions, you may email us at edtech@deped.gov.ph. You can still watch this tutorial video. You just go online and search for DepEd Itulay FB page at YouTube channel, and don't forget to like and share mga ka-drafting. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang binibini, pagsanhan na nagsasabing sipagan natin para sa ating mga pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. At ito po ang Itulay Online Tutorial para sa #UpgradeLearning sa Technical Drafting. Ingat po kayong lahat. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!